Pag-usapan na nga natin yung procedure papasok hanggang sa palabas ng aming company, no? At ano bang ginagawa sa loob nito. Kahit nagtapon na kami pa nagbayad. So, baba tayo. First time ko itong makakita ng ganito, guys. Yung makina, guys, so, sariwa pa, no? September 2018, nung napunta nga pala kami dito sa Japan at bukas ang panibagong pagsubok namin sa buhay. Pero syempre kasama na rin ng explore at tikman natin at ibang pagkain dito sa Japan. Isama na rin natin pag-aralan ng kanilang kultura, kaya samahan niyo po kami ang buhay sa Japan. This is Irie, this is Shakira, and this is Mami Lita, and this is me, Makulits Vlogs. Let's go! Oh guys, nandiyan pala kayo. Pagpalang araw. Ito, katapon tayo ng appliances, no? At kakauwi nga lang pala natin galing trabaho. So kasi guys, itong appliances na to, kapag tinapon natin sa labas, dito sa mga tuwing Sabado, yung tapunan ng mga bote lata, ay hindi pwede yung mga malaking appliances, no? May size sila. So, ang swerte lang ngayon dahil may nagpadala ng sulat galing City Hall. At sabi na pwede daw tayo magtapon ng libre. So ginupit na lang natin yung papel, guys, no? Ito yung papel na yon. Kahit anong appliances ay pwede nyong itapon. So kaya dito pwede yung purifier. So pwede rin mga cassette, gulong, mga machine, sasakyan, pwede rin. So pagkakataon natin na makatapon ng ganito, no? So dahil nga A8 ngayon, yan, kung makikita nyo, yan, ilalagay lang to sa tapat ng bahay. So mamaya dadaanan to ng truck at makukuha na. At gusto nga palang pag-usapan natin ngayon, guys, no? Total, isa naman akong factory worker, ay gusto sanang ibahagi sa inyo yung ano bang ginagawa sa loob ng aming company sa isang food factory worker, no? Kung paano papasok, mag-i-in, pero hindi ko papakita sa inyo yung loob ng aming kasya kasi is bawal. Siguro i-share ko natin, ikikwento sa inyo kung paano ang ginagawa namin, papasok, magbibihis, at hanggang sa uwian, at saan ba dinideliver yung mga pagkain ginagawa namin, no? Sa dami ng food factory dito sa Japan, bibigyan ko kayo ng mga example ng mga trabaho na pasukan natin, no? So lagyan natin sa labas to para mamaya pagdaan ng truck ay makuha na tong gumi. Pwede sasakyan, no? Taray, guys, ayun, makikita nyo, ayun, sasakyan pwede, traktora pwede rin. Paano kaya yun, paparada sa labas ng bahay, tapos dikit mo lang to, makukuha na. So no, tapon natin, dito natin lalagay lang, guys, no, sa tapat ng bahay. So nandito na sa labas, guys, kaya nga pala to may kaputol, para kapag hindi nakuha yung tinapon natin ay pwede natin siyang tawagan. So sabi kasi dito daw sa harap ng bahay ilagay, hindi dun sa may tapunan, no? So bali ngayon, mamaya nga pala, guys, ay ibabalik na natin din si Buddy dun sa pagawaan dahil lumabas na naman yung engine light, no? So baka may problema na talaga at kailangan palitan. At meron nga palang session ang mga pinsan ngayon. Ay, tatapa mo, Bok? Ha? Sa TV. TV? Dito mo lagay, doon, pila mo dyan. Ano ba yung tapa mo? Electric pa, no? Sayang, Bok, heater. Ang tanong, dito ba talaga daw iiwan? Tinranslate nyo ba itong maigi? Oo. Ayan, kita naman yan dito, no? Tapa mo na kaya yung buong bahay, Bok. Hindi, kasi kung itatapon natin yan sa sa mga dumpster ay may bayad, guys, no? Kami pa magbabayad. Nagtapon na kami pa nagbayad. So ang swerte lang natin ngayon dahil nga may libreng tapon. So kailangan samantalahin. So pasok na tayo sa loob ng bahay at gumagawa nga para si Mami Lita ng pagkain natin. At mamaya mag-chika mini tayo, no? At ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga ginagawa sa loob ng aming company. At ito, pagkatapos ng magpagawa ng sasakyan, ay session na naman kami magpipinsan, no? So may abangan nyo yun, guys. So dahil tayo ngayon, guys, no? Tinapay lang kami ni Mami Lita at spam itlog. Dahil nga pumasok tayo ngayon,
Yung mga bata ay natulog na nanay. Ay, ngit, nakita ko ba si nanay is pumasok na. Dat pala binuhat ko na si Irene, no? Eh, kaso malamig kasi. So yun, kain muna kami guys, no? Kita sa lang mamaya. 10 AM na guys at hindi tayo makatulog. Punta na lang tayo dun sa Japan Ryusker, no? Para ipatingin natin si Buddy. At habang papunta tayo doon ay kikamit na tayo tungkol sa mga ginagawa sa loob ng isang factory. Hindi pa rin nakuha yung mga gamit ha. Mukhang wala naman yata guys. Ewan ko ba? So bili mo na ako ng kape guys, no? At habang nasa biyahe nga pala tayo, no? Ngayon ay kikamit tayo kung ano nga ba yung mga ginagawa sa loob ng isang food factory, no, dito sa Japan. At yung mga proseso papasok sa trabaho hanggang sa pag-out. Shigoto? Yes. So, I'm going to the bank. Doko? Ginko. Ginko. Yeah, so, Shigoto wa ginko de. 仕事終わった。今日は休み。yosan ka. 今日休み。そう。月曜日、金曜日まで夜勤。夜勤もそう。夜勤もお昼。Wakarimashita. ダブルワーク。 Double work, oh? そう。Wow, いいね。夜勤 Sipag niya guys, double work daw siya. Ay. Ito yung kape natin, no? Yung kuruma nga pala ni Bayaw, ba? Ay doon din to kinuha sa kila Maida sa pinagawa natin ng sasakyan. So may papasuyo siya na sasabihin. Ano sasabihin ko? Ito para ano ka mo. Ano yan? Yung tuklap po. Gagawin? Sige. Sige, sabihin natin yan. Ne? Medyo sang ne? Senyen. Kuruma ng rufo ne? Ano senyen? Nasabihin ko. Ne? 10-12 na nga guys at napaalis na nga rin tayo. At ito nga, lumabas na naman kasi yung nag-appear na naman yung engine light, no? So pupunta ulit tayo sa pagawaan na baka ipaiwan ko na to o ipagawa ko na. Pag-usapan na nga natin yung procedure papasok hanggang sa palabas ng aming company, no? At ano bang ginagawa sa loob nito. So una guys, no, pagpapasok kayo ng company, syempre may ID kayo. Doon pa lang sa pintuan guys ay hindi na kayo makapasok hanggat hindi nyo tinatap yung ID nyo. So automatic yun, nagbubukas yung lock na pinto, no, kapag tinap nyo yung ID nyo. So pagpasok nyo, pagkatap nyo ng ID nyo guys, ay meron dong roller na para dumikit yung buhok guys, no, yung mga buhok natin. Syempre food yung factory, food safety. So ito palang suot ng panlabas ay i-roller nyo na yan para matanggal yung buhok. So pagkatapos nyan, pupunta na kayo sa uniform area at kukuha na kayo ng size ng uniform nyo. Pero kasi sa ibang company guys, may sariling uniform na ibibigay sa inyo, i-issue, at yun inuuwi yun para laban. Dito kasi sa amin guys, yung uniform namin ay nasa kaisya na, no? So namama na siya doon, doon na kayo mamimili at doon nyo na rin ilalagay sa laundry pagkatapos at sila na nagpapalaba. Sa ibang kaisya, iuwi yung uniform at kayo maglalaba. Sa amin po ay iba. Yun, pagkatapos yung magbihis guys, no, at dadaan naman kayo sa roller na naman. Yung suot nyong pang astronaut na uniform nyo ay i-roller ulit yon para matanggal yung buhok. So pagkatapos ng i-roller yun guys, ulit papasok kayo sa shower room. May shower room na tinatawag, no? Sa iba 5 ang kasya doon, pero dito sa amin guys ay isa lang ang kasya. Syempre bago kayo pumasok sa shower room pala ay maghuhugas muna kayo ng kamay. So may hugas na ang kamay. Napakahigpit talaga pagka food processing, no, na dito sa Japan, no. After nung maghugas ng kamay, napapasok kayo ng shower. Tapos paglabas nyo pa lang doon sa shower room, doon pa lang kayo makakapag-in. So kailangan 5 minutes before makapag-roller na kayo. Halimbawa, ang pasok nyo alas 9, kailangan 8:55. So mag-roller na kayo, mag-shower, maghugas ng kamay kasi ang inan nandun pa sa loob ng pagawaan.
So pag nakapag-in na kayo guys, ayan na, syempre pag bago kayo at hindi pa kayo matagal sa trabaho, unang araw halimbawa, unang araw nyo sa trabaho, yun, so pupunta muna kayo sa leader, yung may mga guhit, kadalasan yan green or blue, mga leader yan, shine, yung mga regular sa trabaho, no. Pupunta kayo at doon kayo magtatanong kung saan kayo papeso, lalo na sa mga bago. Pero kapag matatagal na kayo, syempre may mga sariling line na kayo, ay di yun na kailangan tanongin kung saan pupunta, kasi alam nyo na kung saan kayo pwesto. Katulad ng iba, may line 1, line 2, line 3. Sa iba naman, may line A, line B, line C. So kapag may sarili na kayong linya guys, hindi nyo na kailangan magtanong sa leader kung saan kayo. Kasi sa lagay ko, sa katayuan ko, dito sa pwesto ko, ay wala po akong line, no. Chikuchi kung tawagin, kahit saan napupunta ako. Ibig sabihin nun, pwede ako sa hugasan, pwede ako sa linya, pwede ako sa tagapasok sa elevator ng mga gawana para papunta dun sa checking area o center, yun. At minsan tagalagay ako ng kanin sa unahan ng linya, yun, ganun, iba-iba, no guys, no. Chikuchi yung kung tawagin. So mas maganda para sa akin, mas maganda yung gano'n, mas marami kang nalalaman na trabaho, hindi yung naka-steady ka lang sa isang line, no. Isa lang yung araw-araw na ginagawa mo. Sa akin iba-iba. So saan nga ba dinideliver yung mga pagkain na ginagawa namin, no? Kadalasan guys, yung mga factory company dito sa Japan na paggawaan ng pagkain ay dinideliver po yan sa mga convenience store at sa mga grocery shop, no. Katulad na lang ng mga onigiri, yung mga obento o yung mga lunchbox at iba pang pagkain dito sa Japan. So napakaraming pong company ng pagkain dito sa Japan at hindi lang iisa at hindi lang po convenience store ang dinideliveran nila. So ano bang ginagawa doon sa loob ng company? Doon guys, kapag nasa linya ka, halimbawa ikaw ang taga-toppings, napunta ka sa mga taga-toppings or tagalagay ng kanin, ang unang-una sa linya, syempre sa ulo nun ay kanin. Doon na ilalagay yung kanin, lalabas sa makina at malalagay sa case yun. So yung case ng obento, may kanin na yon. At pag-aagos nun guys, depende sa bilis ng takbo, pag-aagos nun guys ay merong mga tagalagay ng manok, may tagalagay ng carrots at iba-iba pa, no. So ganon, halimbawa sa isang linya 12 kayo, iba-iba yung mga nilalagay nyo. Tapos after nun umagos sa linya guys at kompleto na yung toppings nun, tatakpan yon, may taga-takip syempre. Pagkatapos sa taga-takip, papasok yung sa makina na babalutan ng wrap, papaplastikan yung gilid ng takip, no, para hindi syempre mabuksan. Pagkaagos nun guys, dadaan naman sa likod yon at magkakaroon siya ng sticker o presyo at saka yung label. Tapos pagkatapos noon ay ilalagay na yon sa box, no, na halimbawa ng 7-Eleven or Family Mart, Lawson, Ministop. So paglagay na ng naglalagay dun sa box noon, diretso na yun sa elevator papunta sa checking area. I-check pa yun guys at ihiwalay-hiwalay yon kung sa mapupuntang area. Halimbawa ito para to sa Saitama, ito para sa Nagoya, mga ganun guys, no, iba-iba. So yun, pagkatapos nun i-deliver na ng truck yun guys. So ganoon lang kasimple ang proseso dun sa loob ng food factory dito sa Japan. So pagkatapos ng syempre lahat may may break time na 1 oras. At yung iba naman merong 15 minutes coffee break, tapos 1 oras na break time, tapos mayroon ulit 15 minutes break. Sa amin guys ay wala. So bali 1 oras lang yung break natin, isang diretso lang. Pero pwede naman kayong tumoilet guys, no, o mag CR kapag naiihi talaga kayo, no. Pwede kayo magpaalam sa leader, hindi po pinagbabawal yon. So nandito na ako tayo kay Maida at sana nandito na para mapagawa na natin tong sasakyan natin. Ay, uy, babagsak na naman tong ko, camera natin, babagsak. Tayo paparada tayo guys, no. So parada ko na to saglit. Ang daming ginagawa guys sa loob ng company. Doon sa dati kong trabaho, paggawaan nyo ng tinapay o sandwich, no. Shoutout dyan sa mga nakasama ko dyan sa Sandelica, no, sa
Comment down below kayo kung nanonood pa po kayo sa akin. Yun. Sa paggawa naman ng tinapay, ganun din. Conveyor din. Halos lahat naman is conveyor guys, no? Iba-iba naman ng ginagawa at laging may conveyor dito sa Japan. Yun. Siyempre, hindi naman madali. Maghapon kayo nakatayo, no? Kaya minsan, ang kadalasang masakit sa atin ay yung balakang tsaka paa. Alam naman ng mga kababayan natin yan nandito sa Japan, no? Pero napaganda magtrabaho dito sa Japan, no? At yung mga nagka-travel pala, tourist, ay hindi pala pwedeng magtrabaho, no? So may mga iba pang trabaho guys, may mga farmer, may mga laundry, so may mga construction worker, mga gemba sa labas ng kalsada. Yan, nanggaling din pala ako dyan, no, sa gemba, no, kasama ko si Bok, no, dalawa kami. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung Nodashi Station, yung taas nun, yung espalto nun, ay kami yung gumawa. So panggabi rin kami nun, 3 PM to 12 ng midnight, no, ginagawa namin yung Nodashi Eki. So may remembrance kami dyan guys, na picture, yan papakita ko sa inyo. Meron silang underground guys, oh. Ganda nitong GS na boxy na to. Nabili na. So guys, tingnan natin yung ilalim ng boxy na to, no? Ayan, baba tayo. First time ko itong makakita ng ganito guys, eh. Ayan, oh. Yun, oh guys, oh. Ilalim na sasakyan. Oh, ganun pala yun guys, no? Makita yung mga bushing kaka sa gulong, no? Yung makina guys, to sariwa pa, no? May extra gulong pala to. Yung sa akin, hindi ko pa nakita yung ilalim, eh. Ito, ang ganda na ilalim ng GS, oh. Boxy guys, no? Yan tayo. Maghintay lang daw tayo guys, no? At kung makikita nyo, may araw, pero yung hangin iba. Napakalamig guys. Tingnan nyo guys, meron tayo sa mukha, oh. Hold upper. Hindi natin alam kung anong gagawin dito, eh. Ano ba yan? Kasi gusto ko wala akong problema sa sasakyan, kasi mahirap din yung may iniisip, eh, ginagamit pa naman natin to, no, kapag umaalis mamaya tumiri kami kasama yung mga bata. Ay ito, kailangan natin tong ipaayos kahit na wala pa tayo ganong tulog. Nakaidlip tayo 30 minutes, tapos alauna meron na namang banding ang mga magpipinsan. So okay lang. Bukas linggo may pasok tayo. Pinasukan nga natin guys para, 'di ba? Kailangan natin madagdagan yung oras natin kasi nga puro 7 hours kami ngayon. Kaya yun. No, pag nandito kayo sa Japan nagtatrabaho guys, wala kayong magagawa kapag bigla ang naghihima o hindi busy ang yung company. Wala tayong magagawa kundi magtiis. Kaya siya na kayo ang ingay ng mga sasakyan, no? So, tinitesting si Buddy guys. Hindi, pinaparada lang ng maayos. Ginagamitan na naman ng OBD guys, no? Para makita niya ulit kung anong problema. Guys, na-check na nga at may lumabas na code number na PO106. Ayun daw yung piyesang bibilin. So, ngayon ay Sabado. Yung piyesa ay wala. So, babalik na naman tayo dito, no? At may babayaran tayo yung piyesa. So yung piyesa daw, dahil nga meron tayong naitulong sa kanya na nakabili ng sasakyan dito, ay bibigyan niya tayo ng discount para gawin itong sasakyan. So yung piyesa kasi medyo may kamahalan din daw, pero yung kabit ay libre na rin at i-discount niya tayo dun sa mabibiling piyesa. So uwi na tayo guys at para makatulog dahil meron na pa tayong session mamaya. Uwi na nga pala tayo guys, no? At yun na nga, nabi ko sa inyo, papalitan yung auto sensor. Lumabas na yung code number ng piyesa. So bibili na lang yon at tatawag siya at dadalhin ulit dito para gawin. So sa ngayon nireset na naman ulit yung light engine na lumalabas, no? So hindi naman daw siya delikadong gamitin, wala daw problema kahit ibiyahe pa ng malayo. So balik na sa pagkain, no? Yung mga factory worker dito guys, mga manufacturing na paggawa ng mga pagkain ay sobrang higpit nila dito guys, no? Kaya halos mga bigote nga ay pinapaputol sa atin. Tapos yung hygiene, no, sa atin, no, tsaka yung mga iba pa,
kasi umiiwas sila sa food poison, no? At yung mga Hapon kasi o Japanese ay mahihigpit sila sa mga ganyan at mabusis sila pagdating sa mga pagkain dahil ayaw nila yung sumasakit yung tiyan, no? Kasi number 1 yun sa trabaho, kapag sumakit yung tiyan mo is may bacteria ka, so hindi ka papapasukin guys, no? Grabe kang ipis ka, patay ka. Pumasok ka pa sa sakyan, ha? Ayan guys, oh. Grabe tong ipis na to, oh. Dadami pa yan guys pagka natin napatay, di ba? So tapon na natin to. So yun, uwi na tayo. Gastos is real guys, no? Pero thank you naman at discounted tayo. Nakauwi na nga pala tayo guys at dadaan ako ng mga bata dito sa bahay ni nanay, no? Tayo 11:30 na ng umaga, mag-alas 12, tanghali na pala. Uminit bigla guys, ah. Ito nga yung mga bata. Mamaya umuwi na sa bahay kasi. Uy, ay niluto mo dyan. Nakalimutan ko palang sabihin yung pinapasabi ni Yao ba. Kalimutan sabihin sa paint yung ano niya, sakyan niya. Ika na, Chang. Nga tayo. Hanap ka ni Mami. Kira ikaw. Yan. Bakit? Uwi na tayo, nak. Nandito na nga tayo sa bahay. Pasok sa loob. At yung tinapon natin kanina guys ay wala na. So ibig sabihin na lang nun ay nakuha na yung mga basura tinapon natin, appliance. So nakapasok na, bilis. Maliligo mo na si Papa, ha? Kaya bilisan mo pumasok dun. Bali sa mga oras na ito guys ay naligo na nga ako at pinaligo ako na rin si Bunso at alauna pasado na nga at dumating na rin si Ate Akira. Mga oras na nga ito guys ay papunta na tayo dun sa kabila at simula na ang session, no? Maganda naman ang panahon kaya maganda ngayon magkainan at mag-inuman. So naka-short nga lang ako. Hello, ohayo gozaimasu. Gozaimasu. Konnichiwa. Oyasumimasu. Hi. Haki wa kairi. So yun nga pala yung kapitbahay namin matandang napakabait. Minsan nagbigay ng brief yun guys, eh. Ewan ko kung ginamit ni Bok. So papunta na tayo sa kabila, no? At tingnan natin kung anong nilutong pagkain ng ate ni Monica, yung asawa ni Pipoy. So at after kumain, uwi na kasi sila sa Martes guys, kaya may konting banding kami para dun sa kapatid ni Monique, si Ate Donna at yung tatay niya. So babalik sila ng Pilipinas, tapos na yung tourist nila, kaya magbabanding kami ngayon. Ako, kumain ka na. Ay, salamat. Ano ba yung niluto mo? Kaldereta. Ang sarap naman yan. Pilipinong-Pilipino po tayo kahit nasa Japan, ha. Maliwanag ba? O syempre, kitang-kita yung niluto mo, napakasarap po. Magkano ang nagastos dyan? Hindi ko tansya eh. Hindi ko tansya. Yen. Ano na may isa? Sopas. Pulutan natin to. Ay, pulutan. May pulutan pala. Adobong paa. Yun guys, syempre hindi mo wala sa Pilipino yan. Yes. Ang adobong pit. Ba't wala pa mga bisita? Si Mia pa lang ang bisita mo. Ano ba kinain mo, Mia? Sopas. Kumain ka na. So, kain muna tayo guys. Tulog pa yung iba. So, ako tayo na mauna dahil nga galing tayo ng panggabi kanina. Ay, hindi nila kinaya ang puwersa. Kaya nakatulog sila. Ako, may mga pasok sila. ay tayo para tayo hindi tayo natutulog. So, nabusog tayo guys. So, kung i-rate natin yung pagkain ng Pinoy, ang luto ni Ate Donabel, no? Ay, napakasarap. Napakalambot ng mga karne. Tsaka yung mga patatas at carrots. Grabe. Nabusog ako guys, no? So, uuwi muna tayo ng bahay. Kukunin natin yung barrel para doon ilalagay yung gin. At lalagyan na lang ng juice. So, yun lang ang inumin namin. So, wala pa rin sila. At wala pa rin yung mga bisita. So, talagang busog na busog ako. 1 out of 10, no? 10. Dahil grabe. Lalo na kung nilagyan ng sili yun, guys, no? Siyempre, kakain yung iba, kaya hindi na nilagyan ng sili. So,
Kung nilagyan pa ng sili, hindi baka yung kalahating kaldero ay naubos natin. Kawawa naman yung mga iba. Bali, ito na nga pala yung binili natin guys, Ginro, tsaka yung juice. Binili lang namin to sa Gyomo Supermarket. Kaya nga ito naman at nagkakasarapan na rin ng inuman. So paano? Hanggang dito na lang muna yung vlog natin at huwag nyo sanang kalimutan pinutin yung like. Siyempre yung mga bagong subscriber, pakipindot na lang yung bell button para sa mga parating ko pang video. Bye! Yan eh!